Lahat ng bagay ay may sukat, may hangganan. Everything has limits. Everyone also has limits. At yan ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Beyond Load Limits. Dapat hindi lumalampas sa kayang dalhin ang sino man o ang anuman. Salamat o Diyos sapagkat kami ay dinako mo sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang narito ngayon at mga paparating pa. Lalayo niyo sa mga anumang panganib at sakuna. Bless us and bless our loved ones who are not with us. And we ask you, Father, to restore our spirit, restore our strength, restore our joy. Ganon din, Panginoon, kami nagpapalinis sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Gawin niyo kaming karapat-dapat na humarap sa inyo, humingi ng pagpapala at magdala ng aming mga handog. Nawa, Panginoon, ang inyo pong kabutihan, maaranasan namin at maipadaman din namin sa iba. Buksan niyo pong aming mata, ang aming tainga, ang aming isip para tumanggap ng karunungan mula sa inyo. We reject and rebuke all work of evil, all lies and falsehood. And we frustrate in the name and power of the name of Jesus Christ any plan of evil men or evil spirits against His holy assembly. We ask you, God, let your angels be around us as we worship you. Teach us, give us your peace, restore our health, restore our strength, empower us to receive great power from you. Father, we seek you in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Beyond load limits. Pag tayo po ay tumatawid sa mga tulay, meron nakalagay doon, load limit. Halimbawa, 10 tons, 20 tons. Hindi dapat dumaan doon ang isang sasakyan na higit doon ang bigat dahil bibigay ang tulay at guguho. Kahit sa kuryente, sa mga equipment, sinasabi dyan, ito 110 volts dapat, ito 220, ito 1,000 watts, ito 10 watts lang, lahat may sukat. Pati sa gamot, merong dosage, kung ilang beses sa isang araw, hindi dapat sobra, at hindi rin naman dapat kulang, dapat tama lang. Merong isang tao na lampasan ng kaya niyang dalhin. Ang background po nito, si Pedro ay nakakulong at pinalaya siya ng anghel ng Diyos at napahamak yung mga gwardyang nagbabantay sapagkat sa isang mahimala na paraan, si Pedro ay nakalabas sa kulungan. Acts 12:18-24. In the morning, there was no small commotion among the soldiers as to what had become of Peter. After Herod had a thorough search made for him and did not find him, he cross-examined the guards and ordered that they be executed. Then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there a while. He had been quarreling with the people of Tyre and Sidon. They now joined together and sought an audience with him. Having secured the support of Blastus, a trusted personal servant of the king, they asked for peace, but because they depended on the king's country for their food supply. On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of a God, not of a man." Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. But the word of God continued to increase and spread. Isa sa mga bihirang mapansin na bahagi ng kasulatan, subalit kagimbal-gimbal ang nangyari sa araw na yon. Isang tao ang buhay pa ay kinain na ng uod at saka pa lang siya namatay. Si Herod yon, king, glorious, powerful, sikat, usong-uso. So Herod had many guards killed on account of Peter's miraculous release from prison. Now the people of Tyre and Sidon, another area outside of his territory, bowed to him and asked for peace. Para makarating kasi ang mga pagkain nila doon sa kanilang bansa, dadaan sa kaharian nitong si Herod. At kung hindi sila paraanin, malaking hirap ang daranasin nila. So matagal lang may mga hidwaan, but finally they were able to gain audience with him. So he was clearly in power, in command. And then on this very special day, he wore royal robes. The Bible was very, very quick to emphasize that. He sat on his throne and spoke. Nag-deliver siya ng isang talumpati. At sobra siyang pinuri ng mga tao. Sabi nila, ito hindi tinig ng tao. Ito'y tinig ng isang Diyos. Ganun na lang ang papuri na ibinigay sa kanya, totoo man o hindi. Pero ang mahalaga ay hindi kung totoo o hindi. Ang mahalaga kung ano ang ginawa niya sa papuri
na ibinibigay sa kanya at siya pa naman ay inihalin tulad sa isang Diyos. Herod accepted all the praises and did not give praise to God according to the Bible. And because of that, an angel of the Lord quickly struck him down. Katatapos pa lang ng himala ng Diyos na ang mga kulungan ay nabuksan, nakawala si Pedro, nalagot ang kanyang tanikala, nakauwi siya ng maluwalhati, samantalang balaksan ng patayin siya ng otoridad dahil siya nagtuturo sa pangalan ni Jesus. Now the same angel of the Lord did another wonderful thing, and that was to strike this very proud man dead. He was eaten by worms, and then after that, he died. Pero napakalinaw ng sinabi, but the word of God continued to increase and spread. Remember, he had the guards killed because he did not want the teachings of Peter to continue to spread. The teachings about the Lord Jesus Christ. He died, and the word spread. Maikling kwento, at hindi natin hahabaan pa yan, ano ang mga konting leksyon na maaari nating matutunan para naman sa ating buhay sa ngayon? Unang-una, do not praise people too much. Kaya totoo, kaya hindi, lalo't kung hindi totoo, huwag masyadong magpuri. Huwag sobrahan. It might cause their death. Ang nakapatay dito kay Herod ay hindi tabak, hindi sibat, hindi armas ng kalaban, hindi pintas, hindi galit. Ang nakapatay sa kanya, papuri. Kahit mabuting bagay, nakaka-overdose. Katulad ng isang totoong kwento, naganap ito sa Central Luzon, sapagkat ang mga doktor, alam nila na yung mga iba nagtitipid, pag binigyan mo ng reseta, konti lang ang bibiling gamot. Pag gumuti-buti na yung pakiramdam, hindi na bibilin yung iba pang sinabing inumin, lalot kung antibiotic. So, ang bili ng doktor, kailangan po ipainom nyo lahat sa anak nyo ang gamot na ito na aking irereseta. Ito namang babae, binili talaga lahat ng gamot at sabay-sabay pinainom. Hindi naging malinaw sa kanya. Namatay ang bata. Namatay. Gamot yon nakamatay, kasi gamot mat sobra, nagiging lason. Ganon, maging papuri. Ganon, maging mabuting bagay. Maging kayamanan at sumobra, nagiging lason pag hindi mo kayang dalhin. Kagandahan man ay nagiging sumpa sa isang tao na hindi marunong magdala ng kagandahan. Husay, dunong, galing, kasikatan, kapangyarihan. Sabi nga nila, whom the gods wish to destroy, they first make successful. Yun yung small letter G na gods. Ganitong nangyari kay Herod. Sobrang napuri, ikinamatay tuloy. Sa buhay po natin, marami tayong pwede maging Herod. Unang-una na mga sarili-sarili nating anak. Do not praise children too much to the point that they get spoiled. Huwag kayong masyadong makinig sa mga libro na nanggagaling sa Western Hemisphere, lalo sa Amerika, na lagi nilang ang itinuturo yung mga bata dapat bigyan ng self-esteem. Laging puro self-esteem. Pag sumobra ang pagbibigyan mo ng self-esteem, nagiging pride. At hindi na naitutuwid ang bata, kahit kailan pa man. Sabi sa Proverbs 22:15, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Ganon daw yun, kakambal ng puso ng bata ang mga kung ano-anong kalokohan sa buhay. Pero kung marunong ka mamalo, marunong ka magtuwid, lalayo yung mga kabalbalan na yon sa kanila. Proverbs 28:23, he who rebukes a man will in the end gain more favor than he who has a flattering tongue. Mas kapaki-pakinabang daw yung nagtutuwid kaysa nambobola. At ito ang nangyari, nambola sila ng bola kay Herod, namatay bigla. Eh paano kung yung susunod na king, hindi favorable ang ibinibigay sa kanila mga decree, lalo silang nalugi. Dapat tayong pumupuri sa mabuti, pinapansin natin ang tama at maganda, pero dapat may hangganan. Only hidden enemies will praise you to death. Kaya dapat tayo ding nag-iingat sa sobrang mapuri. Pag may taong wala nang ginawa kundi tayo purihin, bolahin, masasarap ang gawin, sabihin, mag-ingat-ingat ka dyan. Sabi nga ni Balagtas sa Florante at Laura, pag-ingatan sapagkat kaaway na lihim. Sabi niya, pag ang isinalubong sa iyong pagdating ay maamong mukha't may pakitang giliw. Ibig sabihin talagang sweet na sweet. Mag-ingat ka, maaaring yan ay isang kaaway na lihim.
Ang tunay na kaibigan, magsasabi ng magandang madinig mo kung maganda ang nangyayari, pero pag hindi maganda, maririnig mo din dyan, hindi magandang salita. Itutuwid ka, pagsasabihan ka. Yan ang tunay. Pero yung puro-puri na lang at puri, parang yung mga PR manager ng mga sikat na tao, wala nang sinabi kundi kapurihan ng kanilang kliyente, alam mong bola yon. Kasi yung totoo, merong pangit, may maganda. Merong kaibig-ibig at merong hindi. Proverbs 26:28, a flattering mouth works ruins. Kaya kung kayo man ay nahihikaya at makinig sa isang taong lagi kayong pinupuri sapagkat yun ang masarap pakinggan, pero yun ang inyong pag-ingatan. Remember, namatay si Herod, hindi sa pintas, kundi sa puri. We must value criticism and our critics. We must value correction. Proverbs 12:1, he who hates correction is stupid. The Bible is clear about it. So, do not let praises go into your head. Kung maganda ka, laging may pumupuri sa'yo. Magandang lalaki ka, laging may pumupuri sa'yo, may nakakapansin. Don't let it get into your head. Alam mo niya naman yung kagandahan. Gusto lang yan na wasakin nung nakakakita. Gusto niya maging kanya at angkinin. No? Kaya humahanga sa'yo sa simula. Pero pagka ikay nakinig dyan, magiging kanya ka. At mabuti kung pag-ingatan ka. Kaya, yung lagi kang pinupuri, kailangan din nating sinasala. Sinasabi niya, napupuri lang niya ako kasi hindi naman niya alam yung negative side ko. Napupuri niya lang yung kagandahan ko kasi hindi naman niya alam. Bulok lahat yung ngipin ko sa loob kasi hindi ko pinapakita. Ikaw ang magsasabi sa sarili mo nun para magkakaroon ka ng balanse. Do not accept too much praise. Huwag. Well, it is healthy and nice to be praised once in a while, pero ikaw na mismo, kapatid, na maglalagay ng hangganan sa papaniwalaan at tatanggapin mo. 2 Corinthians 3:5, now that we are competent, that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Lalo pinupuri ka sa kakayahan mo, sa talino, sa galing, our competence comes from God. At hindi ko mamatagumpay ang isang tao, ibig sabihin magaling siya. At hindi ko mo siya nabigo, ibig sabihin hindi siya magaling. Sabi nga ni Solomon, swerte-swerte din yan eh. Time and chance happens to all. Hindi ko mo ikaw yung nag-number 1 sa bar o sa board, ikaw na ang pinakamatalino sa lahat ng nag-exam. Natapat na yung alam mo ang naitanong. Yung iba naman, ang dami-daming alam, higit sa'yo, pero hindi yun ang naitanong, minalas ng konti. Kaya hindi mo nilalait-lait yung hindi pumapasa. Pinupuri mo yung nagtatap, pero hindi naman dahil ang galing-galing niya. Sapagkat napakaraming mga pagkakataon. Hindi lahat ng mga nagtatagumpay sa negosyo magaling. Talagang kuminsan, nandun lang siya sa right time and place. Kaya nakakuha siya ng kontrata. Yung mga tagumpay can be a mixture of many factors. Unang-una, blessing ng Diyos. Kasi kung ayaw ka ng Diyos i-bless, walang makakapilit. Ano man ang gawin mo dyan. Ngayon, kung gusto ka naman niyang i-bless, wala namang nakakapigil. Kaya blessing. Kung hindi naman, skill plus time and chance. Skill alone won't give you success. Maraming magagaling na hindi matagumpay eh. Maraming matatalinong pobre. Maraming mahuhusay na walang kinikita sa buhay. Meron naman, hindi naman kahusayan, pero talagang bumubukal at bumabalong ang kanyang income kasi meron siyang tinatanggap na grasya. O kaya kung minsan, wala kang ka-skill, pero talagang time and chance. Ngumiti sa'yo ang mga pagpapala sa buhay nang di mo inaasahan. Kaya dapat yung mga matatagumpay hindi nagiging mayabang at yung hindi nagtatagumpay ay huwag nawawalan ng pag-asa. Kasi gumugulong ang buhay, nagkakaiba-iba ang andar. Kung ang pinagmamalaki naman natin ay ganda, tatandaan natin, beauty is transient. Kung minsan, isang aksidente lang yan na nagkahampas-hampas yung mukha mo sa kalsada, nasa gasaan, ng 5 gulong yung mukha mo, nagkadurog-durog, wala ka na ipagmamalaki kung doon lang nanggagaling ang iyong pagmamalaki. Kung ang pinagmamalaki mo lang ay kagandahan na panglabas, kagandahan na physical, it's one of the most transient of all blessings. Sasandali. Pati ang ganda ng isang tao, siguro wala pang 20 years. Yung kagandahan niya. Tapos makikita mo, papalampas na siya doon. Tapos na yung ganda.
Kaya kung yun lang ipinagmamalaki, yun lang ang hinabol mo, yun lang ang pinakasalan mo, yun lang ang ginusto mo, maiiba yun eh. The force of gravity will of course win. No matter how much technology you use, gravity will always prevail. Kaya hindi lamang yun. Bagamat hindi natin binabaliwala, yung ganda. Pero kung yan lang, ano naman ang saysay nun? Pati lakas, strength fades away. Kahit nakikita natin yung mga hari, mga reyna, mga absolute rulers, mga monarchs, mga strongmen, lumalampas ang panahon. Yung dating malakas kahapon, nagiging mahina ngayon. Kaya kung ikaw yung malakas, yung maganda, yung mayaman, matagumpay, lalo ka dapat sumamba. Lalo ka dapat umasa sa Diyos kasi alam na alam mong isang pitik lang sa'yo ng kapalaran, pwedeng maiba ang lahat. Isang baha, isang sunog, isang disaster, isang technicality, hindi ka makakakolekta. Isang pagkakabigo ng ginawa mo, pwede ka pang mademanda at makulong. At sa bawat bagay na ating tinatamasa, we must give credit and praise to God. It's very important. Instead of man and instead of self. Sabi, because he did not praise God, and he did not give the credit to God, the angel of the Lord struck him, and worms ate him, and he died. Yung mga mayayabang, yung sobrang self-centered, sobrang self-contained, sobrang bilib sa sarili, inuud yon. Nakita natin sa Biblia, di ba? Ngayon, ang uod na yan, hindi na yan physical ngayon. Siyempre, spiritual. Inuud ka, inuud ang iyong budhi, inuud ang iyong espiritu kapag ikay nabubuhay sa yabang. Hindi nakikita yun agad. Hindi naman nakikita sa labas yun eh. Hindi nakikita yun ng mata. Because spiritual things can only be spiritually seen. So it takes a very, very spiritual assessment for anybody to realize na inuud na pala siya. Nabubulok na pala siya. Meron na palang decay na nangyayari sa kanyang pagkatao dahil sobrang na siyang naniniwala sa kanyang sarili, sa kanyang ganda, sa kanyang halaga. Sa halip na ang hanapin natin ay puri at mga papuri, pagbibigay sa atin ng luwalhati, we should be appreciative of moments of insignificance. Ayaw natin yan. Gusto mo pag nakatayo ka, may nagdadala agad ng silya. Pagka merong pupunta ka sa pinto, may nagbubukas. Pagka ikay dumadating, ina-announce. Pagka merong handaan, kasali ka sa imbitado. Pag may lakaran, alam mo agad, sinasabihan ka, we like to be important. But when you always become important and are given importance, you could exceed your load limit. So we should appreciate moments of insignificance when you become and get treated as ordinary. Sino pinagsasabihan nito? Yung mga nakakatikim-tikim na, lalo yung mga nasasanay na special ang treatment sa kanila. Pwede ka nang malasing at makalimot. Akala mo na it is your birthright to be special. So when there are moments when you are not special, then be thankful. Because this moment of insignificance will give you balance. Sa kumpanya nyo, halimbawa, I have seen people like this. They are company owners, they are building owners. So may mga elevator na nakareserba para lang sa kanila. Magkahuli-huli na lahat yung tao, magkaagaw-agawan, magkatagal-tagal, pero may isang elevator, walang inaantay kundi isang tao lang, yung may-ari ng building. So, habang nasa building mo, ikaw, special ka, ang mga gwardiya, special ang pagtingin sa'yo. Everybody, nakabow, naka-good morning sa'yo. Pag ganun lagi, dapat subukan mo magpunta sa ibang building naman. Yung hindi ka kilala, makaranas kang pumila, makaranas kang hindi maitratong special, para magkaroon ka ng pagbabawas ng yabang, pagbabawas ng paniniwala sa sarili, mababawasan yung load mo, hindi ka uuurin. Nakakatulong yon. Kaya kuminsan, yung ibang sanay na sa mga ginhawa sa buhay, nagre-retreat, ang sarap na nga kumain sa bahay, nandun na lahat, magpipiknik ka, dala mo konti lang, parang Boy Scout ka, para bumalik ka uli dun sa basics, masanay ka uli sa konting provision, para practice. Mahalaga yung lagi kang sanay, halimbawa may sariling sasakyan, sumakay ka naman ng public transport, kahit hindi mo kailangan, practice. At nang sa ganon, bumabalik ka sa lupa. We should be appreciative of moments of anonymity.
When you are not accorded personal recognition or honor. Lalo't nasasanay ka na lagi kang sinasaluduhan. It is important. We should appreciate and be thankful of moments of being ignored, taken for granted. Sometimes you're marginalized, belittled, or insulted by those who do not know you. Kaya mahalagang nagpupukat ka rin sa ibang lugar na hindi ka naman kilala. Kung sakaling kilala ka sa ibang lugar para maranasan mo. Ang inyo pong lingkod ay nasanay din na kuminsan ay may mga taong sobrang bait sa atin at buti hindi na tayo gumagawa ng mga bagay tulad halimbawa magpaparenew ka ng passport, magpapagawa ka ng passport. Sometimes there are people who do it for you and it's very quick. But one time, minabuti ko pong ako mismo, after a long time, nalimutan ko na yung mga procedure na ganyan. Ako mismo ang nagpa-renew ng passport ko at naranasan ko yung pumila doon, yung pituhan ka ng mga gwardiya. Dito kaya, babaeng nakapula, dito ka. Yung pinagsisisigawan nila yung mga nag-a-apply. Tapos nando ka sa ulanan, nando ka sa mga wala namang upuan, mga tao nakaupo sa bato, sa poste, nakasandal, yung hirap na hirap, pagod na pagod, para kayo mga baka, grupo-grupo, next, dito, at halos hindi ka igalang nung mga gumagawa. So kumukulo ang dugo ko habang nangyayari ang lahat ng yon. At ako'y nagsusulat. Hindi naglipat linggo ang sinulat ko lumabas sa dyaryo. Dahil tinuligsa ko ang nangyayari sa DFA. So they wrote me, and then they wrote an apology sa dyaryo, and then they changed some of their systems, and the Secretary of Foreign Affairs wrote me and said, inayos na doon nila yung mga ganong ayos, mga bagay, ganyan. So natutuwa naman ako na yung presensya ko doon ay naging tinig ng mga lagi na lang palang nagaganon. Kasi kung minsan nasasanay ka na, alam nyo kung bakit ang bureaucracy natin, ang gobyerno, halos insensitive to the people. Kukuha ka ng mga NBI clearance, mga ganito, mga ganyan, yung halos hirap na hirap ka. Palibasa, ang ating mga senador, mga congressman, mga mayor, mga governor, hindi naman pumipila dyan eh. Laging iba ang gumagawa para sa kanila. Hindi na nila ngayon alam ang hirap na dinadanas sa mga mamamayan na pinagpapanggapan nilang pinaglilingkuran. Kaya dapat, yung mga government officials, more high-ranking, dapat hindi mga sekretary o clerk ang gumagawa niyan. Sila ang pumila. At kung maubos ang 8 oras nila sa pagpila, maranasan nila ang masayang ang oras nila, gumawa sila ng paraan para umiksi yung mga ganyan mga serbisyo. Kasi pag nasasanay ka na sa ginhawa, dapat pumupunta ka doon sa hirap para muling maging sensitive ka sa damdamin ng iba. Importante yon. Lalo't nasasanay ka to get it your way. So when you get ignored and belittled, even insulted, it can be good for you. Huwag mo laging pepersonalin. 1 Corinthians 4:12, sabi ni Paul, when we are cursed, we bless. Para siya sabi mo, minumura mo lang ko kasi hindi mo naman alam, hindi mo alam. Sige, pagpalain ka ng Panginoon, nawa, mapabuti ka. We should be thankful for moments of losing and not always winning. Pag marami ka ng panalo sa buhay, another panalo will not be a dramatic help to you. But one pagkatalo can dramatically help you. Muling-muling na gugunita, nasasariwa, ang ibig sabihin ng matalo, therefore you become kinder sa mga natatalo. Muling bumababa ang iyong pride na maaaring tumataas na sobra. Pag marami ka na, baliwala na yung another panalo, just another trophy in the shelf. Pero yung matalo ka is a jolt to you, you are shaken, muling nabubuhay yung pagiging human mo. It is important to lose once in a while, that we should be thankful for moments of weakness. Because in moments of weakness, we become prayerful, we remember our mortality, our limitation, nababawasan natin mga yabang. All you need is one big sickness, and you will surely be humbled. Diba? Huwag namang big, kaya para huwag na tayong uurin, huwag na yung malaki na namamatay ka agad, mag-practice tayo sa maliliit. Bakit hindi pumuputok ang Mount Makiling kahit yan ay bulkan? Kasi nakakasingaw-singaw sa Pansol, sa Los Baños, kaya maraming hot spring. Kaya may mga singaw-singaw ka konti, hindi ka biglang sumasabog. So even humbling experiences, when they come small dosages, can be nicer rather than one big blow. At kung gusto nating iwasan yung one big blow para tayo humble, let's volunteer to humble ourselves every now and then in small dosages, in little amounts. We should also be thankful for moments of not being honored and appreciated. Do not take revenge. Hindi yung na-ignore ka, bukas babalik ka, naka-Mercedes-Benz at nakapulang sapatos.
at talagang suot mo lahat ng brilyante, papatunayan mong may kaya ka, anong napala mo nun? Kaya ka nga na-humble para ituro sa'yo that the economy of the world, the unkind social system of the world, forces so many people into humility. So that when you have power and when you have influence, you will use whatever power is in your hand to be the voice of those who are unheard. To be the kind hand that will take care of the people who have no voice for themselves. Kaya mabuti yung nararanasan natin yung mga paganyan-ganyan. These moments ground us. They humble us. Maging si Paul, super educated, Roman citizen, linguist, very successful missionary, very successful church planter, parang nasa kanya na lahat yata yung katangian. Sabi niya sa 2 Corinthians 12, 7-10, "To keep me from becoming conceited, there was given me a thorn in my flesh, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.' That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Sabi niya, para wag naman akong yumabang, binigyan ako ng Diyos ng isang kahinaan o kapintasan. Pinagsusumamo ko at pinapakiusap na alisin sana, pero minabuti ng Diyos wag alisin. At nang sa ganon, umasa ako sa Kanya. Huwag naman ako masyadong self-sufficient, na parang kaya ko na lahat. So nagkaroon ako ng isang malaking tinik na nakalubog sa aking laman, laging masakit, lagi kong naaalala na kailangan ko ang Diyos. So sa mga panahon na tayo ay nagaganon, may tinik, ipagpasalamat natin. Nagiging dahilan tuloy para maladasalin tayo. Kailan ba kayo madasalin? Kung kayo may sakit o kung malusog? Di ba? Kung may sakit, kaya nagiging blessing din yung tinik na yon. Kailan ka nagiging madasalin? When you feel secure or when you are in danger? Kailan ka lalapit sa Panginoon? Pag ba masaya ka o pag malungkot? Pagka ba ikay mahirap o pagka ikay mapera? Kaya kung minsan, yung mga bagay na hindi ka nais-nais, nagiging pagpapala dahil na obliga tayo na lumapit sa Diyos. Sapagkat kung sobra ka nang napalayo, hindi ka na maibalik. Sabi nga sa Bible, if a man remains stiff-necked after many rebukes, he shall be destroyed beyond remedy. Kaya mabuti yung konti-konti, a little humbling here, a little difficulty there, a little sacrifice there, kesa maubos ang kakaya natin na yun ay dalhin. Meron kasi tayong mga problema. We tend to dominate those who submit to us. Di ba? Kaya hindi ka rin dapat laging bigay ng unnecessary submission because you are encouraging domination. Pagka ang mga bansa ay mahirap, nag-iimbita sila sa neighbor nila na sila ay salakayin at sakupin. Pag mahina ang iyong character, napansin ng iba, submissive ka sa kanila, kadalasan, aapihin ka. Nakikita ninyo, halimbawa, kahit nga mga magulang yung masunuring anak na hindi nagrereklamo, yun ang napupudpud sa utos Yung matigas ang ulot sumasagot, hindi na inuutusan para tahimik na lang ang buhay. So we punish people who are submissive. Because we tend to dominate those who submit to us. So pagka ang tao laging submit ng submit sa'yo, ikaw na yung medyo magbawas ng pagda-dominate kasi baka ang Diyos ang magbigay ng correction magbigay ng balance. Who do you ignore? Di ba the people who pay you attention? Kadalasan yan, sino bang ini-ignore mo? Yung sobra kang pansinin. Even in the experience of love and romance, sino ba yung nineneglect mo? Yung secure ka na mahal ka at gusto ka. Yun ang ating nanineglect na tuloy. Kaya dapat din, yung tao hindi sobrang secure. Dapat din siya nakakaramdam ng insecurity para muli na naman siyang nanunuyo, nanliligaw din. Kasi pag yung asawa mo, alam mong mahal na mahal ka, ang tendency mo, ignore na lang yung kinakabakabahan kang teka, hindi na yata ako naaalala ng asawa ko. Di ikaw ngayon ang gumagawa ng paraan para maalala ka at mapansin din. Huwag na nating antayin yung ganung mga pagkakataon. Dapat hindi tayo sumasobra. Pag may nagmamahal sa atin, suklian natin ang pagmamahal. Huwag nating abusuhin.
Pagka may pumapansin sa'yo, pansinin mo rin. Dahil ang mangyayari noon, you punish those who are good to you. Kaya dapat nakukorekt. Ibinababa ang tao pagka sobrang nasisecure, sobrang napupuri, sobrang masaya na siya sa buhay, nagiging manhid. Hindi na nakakaramdam sa pangangailangan ng iba. Maraming mararating ang usapan tungkol dyan sa hari na kinain ng uod. Because we need to be pulled down, we need to be grounded. Sometimes we fly so high that we need to be shot from the air to fall on the ground, if only to keep us from becoming more and more conceited. When it comes to pride, humans have a very, very limited load limit. Mas kaya ng taong magtiis ng hirap kaysa tumanggap ng papuri. Mas nakakatindig ang tao pagka siya ay sinasalakay ng hirap, dalamhati, mga pagsubok, kaysa siya ay inaangat ng mga papuri at tagumpay. Mas maraming nagse-self-destruct na matagumpay kaysa sa bigo. Mas maraming nasisiraan ng bait ng mga sikat kaysa hindi sikat. Mas maraming nawawala ang kabaitan, tino sa buhay dahil yumaman kaysa mahirap. Sapagkat ang tao, napakalaki ng kayang dalhin na hirap, pero konti lang ang kayang dalhin na sarap. At pagkatapos nun, lumampas doon, malalasing na siya. Mawawala na siya ng tino. Kaya kumisan, pati hirap, blessing din. Magtataka ka, pwede naman tayong payamanin lahat ng Diyos, di ba? Bakit? Hindi lahat. Baka hindi mo kaya. Nakita nyo yung biglang nananalo sa mga loto. Sari-sari ang nangyayari, kadalasan pa nga, napapaikse buhay dahil nanalo. Kung yan hindi nanalo, buhay pa sana. Huwag namang sabihin mong huwag ka sanang manalo. Ang point is, kaya ka hindi nagpapapanalo, hindi nagyayayaman, hindi nagsisisikat, baka hindi mo kaya. Kaya naman ang gawin tayo lahat nakaakit-akit physically, di ba? Pero kung halimbawa ikaw ay pang Miss Philippines o Mr. Philippines sa forma, anong yabang kaya ang susuot sa utak mo? Di ba? Kung ikaw'y kaakit-akit, ano kayang gagawin mo sa iyong katawan? Ipaghahampasan mo sa 4 na sulok ng Taft Avenue? Yung mga iba, kaya lang naman tinatakpan ng binti kasi puro bakokang. Pero subukan mo ang kinis, baka hanggang singit ang kanyang laylayan ng damit kasi maganda. Kaya yung iba, kung hindi mo kayang dali ng ganda, hindi ka nalang pinapaganda para huwag kang mapasama, baka ma-rape ka pa. Diba? Yung ganda na standards of the world ang pinag-uusapan, hindi yung spiritual ganda kasi lahat naman maganda sa Panginoon. So isipin nyo mga kapatid, ano ba yung pinagre-reklamo nyo na parang kapintasan na thorn in the flesh? Tulad ni Paul, sabi niya, ito na lang ang tanggalin sa akin, perfect na ako eh. Ang galing ko na, ang husay kong leader, ang husay kong teacher, ang husay kong speaker, tapos may ganito, kaya pala nilagay yun ng Diyos doon para hindi siya kainin ng uod. Kaya maaring yung mga inirereklamo natin dati na subukan nyo ngayong tingnan at ipagpasalamat sa Panginoon na, Lord, salamat. Salamat nung gustong-gusto ko magkaroon ng ganong kalaking pera, hindi dumating. Kasi ano kayang gagawin ko kung dumating yun? Ano kayang gagawin ko kung lahat ng balak at ambisyon nangyari? Ano kayang mangyayari sa akin? Kaya ko ba yun? Kaya ba yun ang aking load limit? Brothers and sisters, avoid venturing beyond your load limit. Welcome humbling experiences. Kung minsan akala mo this person is from hell para ka inisin, para ibaba ang pride mo, para ka maliitin, yung pala blessing yon. Kasi kung hindi sa tao na yon, na sinusundot-sundot yung lobo mong palaki ng palaki, baka sasabog ka na, sobrang laki na. Kaya tinutusok-tusok niya ng aspile para may konting lumabas na hangin kasi sobrang dami na. May mga taong ganon. Kahit hindi natin napapansin, blessing pala sila. Tatandaan nyo, mas blessing yung pumupuna para kay tuwid kaysa walang ginawa kundi ikaw ay purihin. Meanwhile, brothers and sisters, it is not for us to humble other people. Ang itinuturo pa rin sa atin sa Bible is to build each other up. No? Yung purihin mo rin kung tama. Huwag mo lang sobrahan at huwag mong bulahin. Pero hindi ikaw ang may misyon para ibaba lahat ng tao sa iyong paligid. Diyos ang gumagawa nun. Nakita nyo? Hindi naman tao yung nagbaba kay Herod. The angel of the Lord struck him. So huwag niyong papangunahan ng Diyos na, ang yabang mo ipapahiya kita.
ang taas-taas mo, akong bahala sa'yo. Ibibisto ko lahat ang mga thorns in the flesh mo. It's not for us to do that. It is the Lord's. Lalong-lalo hindi tayo dapat naghihiganti because it is not for us to take revenge. Vengeance is mine, says the Lord. Ang sa atin na ibinigay ng Panginoon na papel is still to lift others up, to say kind words, and to correct them, but in a loving way. If we're going to be an angel of correction, we must be angel of gentleness and kindness, an agent of God's goodness. So huwag natin gawing misyon na tayo lagi ang nampapahiya ng kokorek sa iba. It's for God to do that. Meanwhile, it's for us to correct ourselves. With God's help, na lagi tayong maging open to correction. Na kadalasan, ang totoo tungkol sa atin, madidinig natin sa ating kaaway, hindi sa kaibigan. Kasi ang kaibigan, natanggap ka na ng buong buo, hindi na objective ang pagtingin sa'yo. O kaya ayaw ka niya saktan, ayaw niya sabihin ang totoo. Pero pinapakinggan din natin maging yung mga masasakit na salita na galing sa mga hindi nagmamahal sa atin. Kadalasan, totoo ang sinasabi nila. Dahil wala silang misyon na tayo pasayahin o palakihin ang isip. Ano pa ang mga leksyon tungkol sa kay Haring Herod? Kailangan natin pag-isipan yan. How much of a Herod lives in us? Gaano tayo kabilib sa sarili? Buti pa ngayon, hari. Tapos, successful naman sa diplomacy niya. Meron namang karapatan kumisa na medyo magyabang-yabang. Marami naman sa tao, talagang walang kakarakarapatan, ang yabang pa rin. Wala naman na-accomplish, walang narating, walang nagawa, pero saksakan pa rin ang taas ng pride. Dobling mali na yan. Because it's doubly wrong to be proud when there is nothing to be proud of. Kaya siyasatin natin ang ating sarili. Ama namin sa langit, ipakita niyo sa amin kung kami nagiging Herod. Nagiging mayabang dahil may dahilang magyabang. Ipakita nyo rin kung kami naman yung nagiging mayabang na wala naman talagang dahilan para magyabang. Dobling mali naman para mangyari pa sa amin. Pero meron mang kaming accomplishment o wala, hindi pa rin tamang maging mayabang. Ituro mo sa amin, Lord. Lalong-lalo sa mga tao na meron ng konting lakas. Dating may sakit, humble, lumakas. Nagiging mayabang na ba naman kami uli? Yung mga bata na dating umaasa lang sa tulong ng iba at mga magulang, hindi na umaasa, nagiging mayabang ba kami because of our self-reliance? Sa mga dating kinakapos pero ngayon, meron ng mga excess. Nagiging mayabang ba kami dahil nakakalimutan namin ang kahulugan ng mga ilangan ng tulong at habag ng aming kapwa? Pakita mo, Panginoon. Ayaw namin na uurin kami. And it is possible for these spiritual worms to eat up our spiritual flesh and destroy us. So that one day we will just drop dead, separated from your love and your grace, receiving only your wrath. Ituro mo sa amin, Panginoon, na ituwid ang aming mga sarili. Ganon din nananalangin kami. Ipakita mo kung kami mga mahilig mambola, magpuri, magpataba ng puso ng iba dahil lang may kailangan kami. Turuan mo kami, Panginoon, na maging matapat. Kung hinihingi ang aming opinion, maibigay namin. Nagagandahan ba kami o hindi nagagandahan, nasasarapan o hindi nasasarapan, masabi namin yung totoo. Pero sa paraang makadiyos, sa paraang gentle, sa paraan na nakaka-edify, nakakapagturo. At kung kami naman, Panginoon, ang tumatanggap ng napakaraming papuri, lagi naming maalala na sa inyo galing lahat ng mabuting bagay. Sa aming mga kapatid na nagiging matagumpay sa kanilang trabaho, negosyo, sa pag-aaral, mga ginagawa sa buhay, lagi naming maalala na ang tagumpay, grasya mo lang. Maraming magaling pero hindi matagumpay. Pakita mo sa amin, Panginoon, na ang kabutihan mo na tinatanggap namin, marapat lang na ibigay din namin sa aming kapwa. We don't want spiritual worms to eat our hearts. We like to be continuously refreshed and healed and renewed in our relationship with you. Teach us. Magbulay-bulay pa tayo sa ilang saglit ng pagyuko sa presensya ng Diyos kung ano pa ang mga mensahe ng Diyos sa atin sa kwento na yan ni Herod.